Ito sir, anong lettuce to? Okay, itong sumunod, sir. Actually, we are in Block 10. Okay, Again. Block 10. Ito, sir, ay green ice. Green ice. Yes, sir. Isa to sa very popular na lettuce. Di ba karamihan sa hydro, ito yata ang kinikultivate? Ito, nagro-romaine din sila. Ito, pero iba talaga sir yung bulas ng soil pa rin. Diba? By the way, lalaki pa ito, sir. Lalaki pa, oo. Yes, sir. Ilang days po, months po ito sir ngayon? Itong plant na to. Nandyan yung labeling, yung label data. niya. Just do makikita natin, sir. Opo. Halos na sa kalahati pa lang tayo sir. Yes, sir. Ang nabibisita. Yes, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Last November 2023, nakuha ko natin yung 1 million subscriber ng Agribusiness How It Works. At 1 week after, na-receive po natin itong plaque. Alright, so bubuksan po natin. Taran! Ganda, laki pala. Presented to Agribusiness How It Works for passing 1 million subscribers. Sabi natin dati na magkakaroon tayo ng meet and greet pag nakuha natin yung 1 million subscribers. So medyo natagalan na po tayo. In fact, nasa almost 1.1 million subscribers na po tayo. Pero itutuloy na po natin. Mangyayari na po yung grand meet and greet natin sa August 18 sa Quezon City. Open po yan sa lahat ng subscribers na gustong dumalo at i-invite natin yung mga resource persons natin o mga naging guest natin sa agribusiness. So for details, pwede kayong mag-text sa 0917-827-7770 or pwede kayong mag-message sa Facebook page ng Agribusiness. Kita-kita ho tayo. So, yan, sir. Naitanim ito noong May 21. And we are expecting to harvest on July 5. Pero kung minsan yung expectation, depende doon sa growth ng tanim at sa weather conditions, napapaaga, sir. So, hindi niya talaga sinusunod yung nilagay doon dahil para bang yan na basis. Dahil yan ang, sa nakaraan yan ang nangyayari. Pero may times na hindi yan ang nasusunod dahil mas madaling nag-grow yung tanim. Kaya kailangang pitasin na. Anong biggest factors doon, sir? The sunlight? Yes, sir. Sunlight. And, okay, titingnan muna natin, sir, yung kale. Ayan. Sa dulo. Sige, sir. Tapos to, sir, itong kanal na to, saan nanggaling yung mga tubig na to? Nasa ilalim. Okay. Yun, sir, yung nanggagaling sa labas. Kaya ginawa natin ganito, sir, na malalim, tapos natakpan na ganito para walang contamination, walang sir. contamination. Nagkataon kasi, sir, na nasa lower portion tayo, kaya wala tayong magagawa na maiwasan yung mga tubig ulan na dumadaloy doon sa mga field sa taas. So, ito nang ginawa natin, sir, para maiwasan ang contamination sa mga farm na nagagaling sa labas, sir. And yung iba na tubig ulan na nanggagaling din dito sa mga bubong, sir. So katulad nito, yan, sir.
bumabagsak sila dito na isasama sa tubig na nanggagaling sa labas. Lalabas lahat yan dito Yes, sir. sa farm, sir. So ito pa rin ay broccoli, sir. Mag-start na rin po ba? Nag-start na rin. Sir, pag mayroong ulo na maliit, yan sir. Yan ang Start na umpisa. rin. Yan ang umpisa, sir. Parang piso ba? Bakit broccoli? Dahil parang kahawig ng broccoli. Di ba? May mga islit siya sa mid-ribs. Dyan sa edges. Ganoon din siya. Punta, lapitan natin. Okay, sir. Ayan. So ito ay na-harvest na several times. Kaya konti na lang ang dahon niya, sir. So mapupuna mo, sir, dito. So malalaman kung ilang leaves na yung natanggal dyan dahil ito may mga dugtungan Yan na yung dito, na-harvest. sir. Oo, sir. So yan, halos 5 times or 6 times na yan, sir. Na natanggalan ng dahon. Ang ganda, oh. Normally, sir, sa isang ilang heads yung 1 kilo. Yung harvestable size. Mga 3, sir. 3 Or 4. 3 to 4. Pero yan yung tinutukoy ko, sir, na sa adverse weather condition, hindi lang times 2. Times 4 pa, sir. Dahil sa 1 kilo, kailangan ang 15 na heads. Ganun, sir. Dahil para ang itsura niya, parang katulad lang yan. Sobrang liit. O, sir. Of course, sa 1 buwan kasi na walang sinag ng araw. Ganun, sir. Nasubukan natin yung ganyan, sir. So, itong mga drip mo, sir, hindi na ito tinatanggal? Tinatanggal pag magpipitas na, sir. Pag magpipitas So, na. sa time na nailagay ito, hanggang siya ay mapipitas. Andyan siya. Yes, sir. So, after Hanggang mapipitas harvest, yung tanim. so, pag next, latag ulit. Yes, sir. Latag ulit. Ito yung mga seedlings. Yes, sir. Ito naman yung nursery. Ginawa namin, sir, na sa loob, tapos magkatabi. Para hindi mahirap na lumalabas, tapos pumapasok ulit. Walang mobility ba, sir? Mas madali na makakuha ng punla. At pag-iisa kasing ganito na bali naka-centralize, at least na-i-evaluate, sir, kung marami ba, konti. Well, although sa recording naman yan mai-evaluate. Pero mabuti, sir, na naka-centralize. So at least yung nursery ginawang namin dito sa gitna. Para whether in the left or the right or doon sa taas o sa baba. At least accessible, sir, yung nursery. And sinikap namin na nandito sa daraanan para kung araw-araw na nadadaanan siya, nakikita kung ano ba yung Progress. kalagayan niya, sir. So, ano po, halfway tayo. Nakarating tayo sa gitna. Kalahati pa po yung itutur natin. Yes, sir. So siya nga pala parang Yes, sir. hindi pa natin nakikita yung Lolo Rosa. Ganda. So ito yung Lolo Rosa, sir. Ganda. Lolo Rosa. So kung ano lang yung number of kilos na orders, yun lang yung harvest. Nagdadagdag tayo, sir, for buffer Oh. and planting more para doon sa mga additional pa na maging partners. And syempre, yung farm, yan kasi yung ilalabas na niya eh. So, dapat lang na meron pang mga ibang institutional buyer na makiki-join. Yes, sir. Sila ang lumalapit sa inyo, sir? Yung mga institutional buyers? Or... Yung iba,
sila yung lumapit sa amin. Yung iba naman, napakinggan namin, agree sa kanila. Ganun, sir. So ito, sir, Ito. yung mustasa, yung mustard. Ang lalaki naman, sir. Pero okay naman, sir, sa market. Ah. Kanina nga, napitas yung ganito na. So maybe pumunta tayo doon sa side niya bago tayo bababa. Finally, Yes, doon sir. sa lower portion, sir. Apa. Sir, walang typhoon dito. Kadalasan may typhoon, sir. Meron. Paano nyo? So, nasisiraan kayo ng Mayroon shade kong house? sobrang lakas, sir. Pag Napupunitan din tayo ng plastic. Oo. Nagigiba kung minsan yung windbreak. Ganon, sir. Pero ika nga, hindi yan yung magpapatigil sa atin na patuloy pa rin. Ganon, sir. Siyempre, pag may nasira, i-repair. Ganon, sir. Mag-i-expand ka pa, sir? You're planning to expand pa for a bigger farm? Actually, mayroon na, sir. Sa ibang location? Yes, sir. Saan po yun, sir? Sa Tuba Benguet, sir. Sa Tuba. Yes, sir. And dito sa part ng Baoco, sir. Mountain Province. Ito pa ready for harvest to, sir? Hindi pa? Pwede na, sir. Katulad nito. Malalaman na ready for harvest. Ayan. Dahil nagpa-flat na siya, sir. Nagpa-flat Hindi katulad na. ng Wala na yung... malalim. Yung katulad niya, sir. Yung malalim na yan, Oo. hindi pa yan ready. Yung may dahon pa na nakalabas. Parang may dahon pa sa ibabaw. Yes, sir. Pero pag ganitong flat na, Yeah, yes, sir. eto, sir, no? Tama, sir. Saka matigas na, oh. Yes, sir. Dahil kung mayroon tayong partner in future ng gusto nila yung malalaki talaga, ulo, di yan din ang itatanim, sir. Mayroon kasing mga yung need ay hindi particular doon sa timbang. Okay, punta muna tayo Okay, sa sir. block 1 para at least makomplete natin itong upper portion which is comprised of 13 blocks. 13 blocks. From block 1 to 13, bago tayo bababa doon naman sa block 14 to 25. So ito yung mga napitasan kanina, sir. Nagpitas sila. Yes, sir. Sir, yung expansion mo, ganito rin kalaki? Yung 2 farms? Yan pa ay, okay, open field pa, pero mayroong na-construct sa isang extension farm na greenhouse din. And we are planning to plant other varieties, maybe bell pepper like that, sir. Lolo Rosa to, sir? Hindi. Yes, sir, Iba? pero ibang variety. Ibang variety? Yes, sir. Mas dark. Yes, sir. Tsaka ito naman ay ibang variety ng green ice. Katulad niyan, sir, di ba magkaiba sa nakita natin kanina, ito rounded siya. Ganon, sir. So, dito pa rin yung Taiwan Pichay, Lolo Rosa doon sa dulo. So, dito sa isang block pa lang, kino-comprise na ng halos 5 varieties, sir. Yes, we have celery, green ice, romaine, Lolo Rosa, cabbage. So, 5 variety yung nasa isang block na yan, sir. At sa susunod na cropping, maaring mag-alternate din yan, sir. Magbabago na naman yung itatanim. Sir, sa laki ng farm mo, tapos iba-ibang crops, tapos what you've said, kung ano yung na-harvestan, kung anong maraming seedling, yun itatanim. So, in effect, parang hindi per block itong crop lang na to. Paano mo yan, sir, minamanage yung pests and diseases? Yung isa rito na ginagawa natin ay
of course, inaalis natin yung mga plant debris kaagad. Agad. Dahil maaring noong harvest time na ay nananatili pa rin yung mga ibang kulisap dyan. So, yan din discard natin yan kaagad. So, isang cultural practice na maraming ginagamit ito nga yung crop rotation, sir. Dahil, syempre habang papaiba yung tanim na tinatanim, ibang variety, ibang crop ang ibig kong sabihin, sir. At least yung host napapalitan. Namamatay yun. Yung certain insect na yan, hindi na siya mabubuhay doon sa new habitat na naitanim. And ganun, sir, gumagamit din kami ng organic spray. Ganun, sir. Para mapuksa yung mga kulisap, sir. Then there are times na naghahandpick din kami, sir. Okay, so from here, bababa tayo, sir. Ito na yung end ng ano, sir? Nagla-land prep sila ngayon? Yes, sir. Pero Ibang block na yan, sir? Yes, sir. Actually, yan ay block 18 na. Ito na yung next, ano? Yes, sir. Dahil hinati namin. Mas nauna kasi itong nagawa. And ito yung unang purchase na property. Nung single pa tayo. Pero nung... Ilang taon ka lang, sir, nung single ka na nabili mo to? Actually, that is 24 years old na. Yes, sir. 24, nag-i-invest ka na, sir? Siyempre, yan ang desire. Yan ang nais kong gawin, yung bang farming. So, hindi ka naman pwedeng mag-farm kung walang farm. I mean, hindi ka bibili ng lupa. Ganun, sir. Kahit hydroponics, sir, may space yan eh. Di ba? Kailangan ng space para mag-grow ng crops. Yes, sir. Kamote tops. Kamote tops? So, yan actually pinipitas namin yan as kamote tops, sir. Also for the buyer? Yes, sir. Oh, wow. Ay bukas mag-hands-on tayo from land prep to harvest. Naku, meron na rin akong tataniman, no? Iyan pala, sir, ay Ayan, siglis. leeks yan, sir. Leeks. Yes, sir. Yun naman yung prick na celery seedlings. Kaya yan nag-yellow pa dahil hindi pa ganong nag-establish siya ng roots. Pero babawi yan, sir? Yes, sir. Magi-green din yan, sir. Yung pala tungkol sa tinutukoy ko na minsan kung ano ang mas marami dahil may times kasi na yung naipunla doon sa company, seed company, mayroong hindi nagtatribe na seedlings. Kaya kung minsan, syempre, dahil namatay na yung seedling na yon, of course, kung sino na yung nandito, kung ano na yung nandito, di yan ang itatanim na para at least may mataniman yung mga vacant. Although, mayroon tayong target na dapat i-produce na number of seedlings, pero may times na yung punla, hindi 100%. I mean, ibuti nga kahit 90% okay lang yun eh. Mayroon Minsan mababa yung germination rate talaga. 10% lang eh. Ay, ganun, sir. So ito na yung pagtatanim ng romaine. Nagtatanim sila. Pag nailatag na yung mga drip lines, tataniman na beside the hole. Para tamang-tama na paglabas ng tubig doon sa butas niya, madidilgan na yung newly planted na seedlings, sir. So, okay, nandito na tayo sa lower portion. Okay. Ito yung tinutukoy na kung na-rolling kasi yung terrain. Pero at least nagawa naman na buo yung shade. Ay! Hindi ko napansin si Ma'am pala yan. Tumutulong talaga si Ma'am, sir. Oo, nagtatrabaho kami lahat.
We work with our workers, with our helpers. We work with them. Mm-mm. Karamihan pa nga kami yung nagpo-persige dahil maaring dismiss na sila. Pero we continue because we need to continue the work to be done. Mayroong times na ganun, sir. So maybe proceed muna tayo doon sa gilid dahil dyan nag-umpisa yung katuloy ng block dyan sa taas, Yes, sir. which is block 14. Dahil sa layo, sir, ng pagmumulan ng tubig mula doon sa delivery tank, binaigi namin, sir, na yung wire na lang yung dudugtungan namin para yung bang maaabot niya yung control. Dahil may ibang design na pwedeng iisa lang yung control, sir. Iisang station lang. Yun nga lang ang hose naman yung tumatakbo. Na Sobrang lumalayo. malayo. Yes, sir. Kaya okay ito kung hindi siya prone na yung bang naapakan, na yung bang nasasagi kaya napuputol. Ganun, Ito sir. na yung cherry tomato. Yes, sir. Ay, lumang pa pala dyan sa baba, sir. Tuloy-tuloy talaga lahat. Ito, sir, binabalak ko na lagyan ng cement walling. Dito, sir. Ayun, sir. Tapos Para hindi may mga hanging plots ba na ilalagay dito. Para bang making most of it. Walang sa bawah. space na Yeah, yes. sayang. Dahil napansin mo kanina, sir, yung kamuti tops. Di ba nakahanging sila? Pwede dito, sir. Yan nga lang, syempre, time, manpower kailangan. Ang laki pa rito. Talaga, sir, 3 hectares lang yon. 4. 4 hectares lang yon. Yung, since nandun tayo sa start kanina. Yes, sir. Yung pagkaalam ko. Wow. So, this is block 14. Okay. So, nataniman na ng green ice yung kalahati niya. Dito pa tataniman pa itong taas. Tsaka ito yung sunod na block. This is 15, block 16. And yung dulo dyan, that's block 17. Kaya yung diretso dito sa taas, yan na yung block 18, sir. Ito na, napapansin niyo, sir, na parang na-monocrop na, isa na lahat. Ganun, sir. Dahil kasi nung nakaraan, puro remain naman yung naitanim. Kaya ngayon naman, puro grain ice na naman, sir. Kung mapapansin niyo, sir, ibang control box na naman dito. Kaya tinitingnan ko yung senaryo na pag yung source ng tubig, halimbawa dyan sa taas, patatakbuhin dito, naku, napakahaba. Tatagal. Hindi naman, Yung sir, pero distribution. yung host, halimbawa dito, may 3 o kaya 4 na station. Ibig sabihin, 4 na host tumatakbo kung isa lang yung control. Pero possible yan, sir. Yun na lang, kailangan dagdagan ng gastos doon sa host. Siyempre, nung una, parang inisip natin yung mas yung parang cheaper ba. Kaya yung wire na lang yung pinahaba natin, sir. Pero pag itong mga drip hose na, drip lines na kailangan ng mapalitan, maybe yan na yung isusunod na gagawin. Naka-centralize na, sir, yung control. Maluwang pa dyan, sir. Nag-stop na dyan, sir, Yan sa yung end. net. Tsaka, siyempre, nung pandemic kasi nagawa yung banda rito, kaya hindi ganong maayos yung mga hose na nailagay. Nag-aapura. Dahil, siyempre, yung demand
tumataas. Tumataas yung demand. Oo, sir, dahil, di ba, mall lang pwedeng bilhan ng mga gulay noon, sir, para ma-monitor. So, dito naman puro remain dito sa Block 17. And this is 18 beside ng mga blocks na ito. Yan na, Block 18 na. Meron din po silang ano. Everyday, sir, pag linakad mo din, sobra-sobra exercise mo. Yes, sir. Exercise na hindi sinasadya. Oo, sir. O dahil siyempre, paglalakad upang ma-monitor kung ano na ba yung performance ng tanim. So, balik tayo rito, sir, sa main na dinaanan natin para makita natin yung ibang blocks. Actually, ito noong una, irregular yung shape ng location na ito. Kaya pinoproblema kung paano ko ba iayos upang magkakaroon ng shade. Dahil hindi na unawaan yung itsura niya, sir, noong una. Kaya one time, mo talaga. nag-prepare ako kay Lord na bigyan niya ako ng katalinuhan, wisdom kung paano ko ba gagawin. Pagising ko ng umaga, ibaba mo. Ayan yung nalaman ko. Kaya yan na, pinabulos na namin yan. Nung bumagsak, tamang-tama pala na pwede yung contour ay naging maayos na. Dahil yung mga malalalim na ravine, at least na fill upan. So, naging conducive na for structure na ganito. Dahil naging rolling siya. So this is Block 18 and it's comprised of romaine. Ito inihanda sa taas. Ito yung nakita natin nung nasa Block 2 tayo. So ito yung inihanda, sir. So ito bagong tanim lang ito. Kahapon yata na itanim ito. Meron pang hindi natamnan, sir. Okay, tatapusin nila, sir. Pag mayroon pa kasing ginagawa sa ibang blocks. Kaya darating din sila dyan, sir. After Block 19 is Block 20. Block 20 na to. Yes, sir. Puro rumin na. Rumin na rin sa taas. So, sir, anong pinakamalaking crop mo? Ang pinakamalaki yung area? Romaine, sir. Romaine. Yes, sir. Siya ang pinakamapili. At saka yan yung volume na in-order sa akin, sir. Ng institutional buyer? Yes, sir. Of course, meron kasi silang ibang requirement din. Kaya yan ang dinadagdag natin, sir. Dahil after yung requirement nila, siyempre may mga space pa. Kaya ganun, tinataniman namin doon sa mga ibang requirement nila, sir. Pero kahit alimbawa ay yung requirement nila ay yung bang kukulangin, meron naman tayong expansion farm pa. Okay. So, dito naman, variety din siya. First ay, yun, nag-umpisa yung Block 21 ng Lolo Rosa, then Romaine, hanggang darating doon. Tapos, celery na naman. Then, sa parsley. So, yung nasa dulo, parsley yan, sir. Tingnan natin, sir, yung parsley. Okay, sir. Sir, ilang taong ka na? If you don't mind. I just turned 60 last June 10. Okay, senior na may privilege na, sir. May privilege doon sa Lydia. So, mapapansin mo, sir, sa labas hindi natin makita. Dahil fog na yung nakikita natin, yes, sir. Foggy na sa labas. Yes, sir. Pumapasok dito sa loob. Normal lang na ganun, sir. Dahil, syempre, may butas kasi yung net. And hindi rin kasi maganda, sir, kung yan ay totally close.
Yes, sir. Unhealthy sa tanim, sir. Dahil siyempre mainit na naman. Dahil balot siya. Fully covered. But definitely, mas mataas ang temperature dito sa loob kaysa sa labas. Oo, sir. O parehas lang. Tataas, sir. Dahil siyempre walang entrance and outlet ng hangin. At unhealthy na yun, sir, na situation sa tanim. Ito ay celery. Yes, sir. Okay, dahan-dahan lang sa kwan. Dahil ito yata yung pinaka-stiff na part ng farm. Ito na yung pinaka-stiff. Yes, sir. Mas mabuting dumaan tayo dyan banda. Nung ito, sir, wala pa kasi yung equipment. Kaya ganito na lang itsura niya. So ito yung parsley? Stock din, sir, ang pag-harvest nito, no? Yes, sir. Hindi yung buong plant. Yes, sir. Pa isa-isa. Dahil pag magiging malapad na yung dahon, ito yata yung may time dito na nakaligtaan yung dilig. Kaya na yan, mayroong mga brown doon sa dulo. Pero at least na ma-manage naman yan, sir, dahil kung lilinisan yan, sisibol muli yung bagong shoots niya. Ganun, sir. At least yan yung susunod na mapipitas. Actually, this is Block 21. Sir, paano mo ginawang buhaghag yung soil? Natural ito, sir. Natural na ganito yung soil talaga dito, sir? Yes, sir. Pag black soil na ganyan. Maliban lang yung sa red soil, yan yung sticky. At hindi pare-pareha, sir. Mayroong katulad yung ibang pinuntahan natin, medyo red yung soil niya. Ito naman black. Tapos continuous ang lagay ng processed chicken manure ba, sir, ang ginagamit mo? Yes, sir. Compost chicken manure, sir. Dito na, tatapusin na natin yung 20. Almost na, no, sir? Yes, sir. Ayan, malapit na. Okay. So, 22, Block 22, dominated by romaine. Romaine. Dito sa Block 23, natatagpuan yung deep well number 3. Ito yung deep well number 3. In effect, parang, okay, kasi 4 hectares, tapos 3 deep well. Yes, sir. Magtutulungan yung mga yan araw-araw na gumagana. Para kasya na diligin ito, sir. Okay, finally, nandito tayo sa Block 24. Sumingit ang celery dito. So, walang permanent na location ng bawat crop. Yes, sir. Lahat ang miikot, sir. Yes, sir. Siyempre, kung iyon na yung nabakantihan, sir, at nagkataon na matured na yung seedling na Yung yan, seedlings. yan ang itatanim, Tanim sir. na. Yes, sir. Okay, by the way, yan ang effect, sir, ng water stress. Nagkataon na hindi lang na namalayan na ito palang connection hindi gumagana. Nakulangan sa dilig. Yes, sir. Uli lang napansin nila na hindi pala nababasa. Most especially at naging abala yung assign dahil may ginawang iba. Pero at least naman, ito lang ang affected. So this is Block 25 Isang finally. buong block, sir? Yes, sir. Ito noon, napakalalim ito. So, kailangan na-erase up ito. Kinuha namin yung lupa dyan sa kabila. Yung naibaba doon, dinala dito, sir. So, sa labas, yung pader parang isang Mataas. tindig or more. Yung pader na yan para maikontain niya yung lupa. Dahil hindi kasi pwedeng maiayos yung drip line kung sa isang plot lang ay
Halimbawa sa isang plot ay bako-bako ba? Yung mataas tapos bababa. Matagal yung land prep, sir. Yes sir, at hindi conducive na paano yun, ita-tractor. Siyempre nahulog na yung lupa doon sa mas malalim na portion. Ganon sir. Talagang may ano talaga sir, may soil movement. Oo sir, siyempre Para tinatraktor yan. Oo sir, sa land preparation, land development. Land development. Site development. Oo, sir. Site development. Yes sir. Kaya unti-unti, sir, kasi mahirap, matagal, magastos. Tama sir. So siyempre habang tinataniman yung may bubong na, sumasabay naman yung nasa outside yung mga ito. Until finally na natakpan lahat sir. Sa farm, Sir. different stages sir, yung age nila. Dahil may naaani, may naitatanim, may 10 days old, 12 days old, ganon, 15 days old. Sir, paano mo pinoprogram yan in such a way na hindi ka mawawala ng i-harvest, hindi ka naman mag-over supply, overproduction? Doon na sa punla sir. Sa punla. Na-estimate na. Dahil nasusukat na yung punla sir sa nursery, kaya yan yung umpisa. Dahil sa pagpupunla dyan na po project kung ilan man dapat kilo ang ipoproduce. I see. Kaya ilan bang punla ang dapat isuso. Ganun sir. So dyan nasusukat sir, sa nursery mismo. And of course, naka-base yan doon sa order ng mga buyers. Ng buyers. Yes. Although, ayun nga sinusobran natin for buffer. And at the same time, pag may sumusulpot na bagong Bigla. partner, ganun sir. At May least bibigay. Yes sir. Pag may bagong buyer, sir, binibigyan mo ba siya ng time frame na sa ganito ka makapagbigay o immediately may maibibigay ka sa kanya? Immediately sir, kung mayroon ng excess. Ganun sir. So normally, sir, gaano kalaki yung buffer mo? Pwedeng kahit tons, pwede sir. Ang buffer, sir? Yes sir. Wow. Antindi. Siyempre dahil kung kasi wala tayong ilalabas, hindi tayo pwedeng makapag-accept ng bago. ibang players. Bagong. Ganun, sir. Ibang Pero partners. sir, in the event na wala, kaya mong i-dispose lahat yun? Kahit tons ang pinag-uusapan? Yes sir. Because of the trading post? Meron namang market sir. Wala talagang problema sa market. Mayroong times na maaring oversupply na ang market. Diyan lang nangyayari ang ganun sir. Kung nagkaroon ng oversupply. Ganun, sir. So kung oversupply na, sir, kahit bagsak yung presyo, igugo mo na yan. Yes sir. Kaya hindi naman Kaya mo na yan. Yes sir. Kaysa naman masasayang Masira lang. dito. Yes sir. But still, sir, sa lahat ng crops mo, romaine yung pinaka Major sir. major. Yes sir. So siya rin, in terms, since major siya, sir, in terms of volume, but in terms of sa income, sir, siya rin, si romaine din. Yes sir, dahil siya naman yung pinakamarami ng quantity. Okay, tayo, sir. So nalibot na natin lahat. Ang hindi na lang natin na-discuss masyado yung nursery, sir. Yes sir. Okay. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.